bansa. Engineer June Mandap ng Parañaque City. Engineer, magandang gabi sa iyo. Hello. Kasaldi. Yes, good evening. Good evening, Engineer Uy. Good evening, June. Engineer. Well, dito sa concept project, ito number one, una muna, discongest yung Metro Manila. That's number one. Then yung employment, no? Oo. Then at the same time, yung peace and order, yung infrastructure and so, no? Mhm. Well, dito, have you seen already the Philinvest satellite city? Mhm. It actually, Kasaldi, yung concept ng Philinvest satellite, ay yan ang concept niyan eh. Actually, marami lang talagang maraming barriers eh. Unang-una talagang yung mga local government, visa, no? Yan na yung kukontrain yung ganyan, hindi papayag, no? Kasi wala sila, no? Isa na yun. At the same time, siguro maapektuhan yung negosyo nila ron. Pwede. Example, yung mga no? Mga paupahan nila. Oo, yan ang maganda yung concept na yan. Kung saan, kung makikita mo yung urban yung idea nung pagdating sa urban planning. Umakyat nga ako sa Tokyo Tower engineer, no? Apo. Nakita ko yung vicinity, almost the entire vicinity ng Tokyo. So, para ka naglalaro ng ng slot machine eh. Makikita mo, lumalabag yung aeroplano, yung Shinkansen, British bullet train, no? Tapos, makikita mo yung mga, yung Tokyo Disneyland, no? And so forth, and so on, no? Napakagandang nun kung gano'n ang magiging concept. Kaya lang, sino kaya sa palagay mo, Patrick? Sa akin, walang papasa dito sa presidential wannabes, ano? Na kung saan talagang makikita mo naman sa mga commercial eh. No? Doon makikita mo yung vested interest nila eh. Talagang, sa akin, walang makaka-adapt kung ganyan. Siguro ngayon dahil sa susubukan po pong kausapin si Senator Noynoy. Mukhang siyang interested talagang makatulong sa maraming Pilipino. Yes. Dapat talaga yung walang yung idea niya talagang doon lang paroon, no? Yung talagang objective na doon lang nakatuon. Hindi yung makikita mo naman di ba? Yung mga body language nila talagang di ba? Ipin mo, si Rojas na lang, ha? Siguro, more or less, mga 100 million na nagagastos sa commercial, eh. Di ba? Doon pa lang, nakakalimot, kung ibinibigay na nila yun sa taong bayan, perhaps nakakatulong, di ba? 350 million. Isipin mo yun, kung pinamudmud mo yun sa mga rural area, like example, yung mga biktima ng bagyo. Yes. Mga walang trabaho. Nakakalungkot, kaya siguro dapat meron nga isang ganon, no? Na isang taong politician. Mukhang nakita namin kay Noynoy po yung so susubukan po namin. Sana engineer na kung saan siguro warning na rin. Mahirap yung mga experience natin noong nakaraan. Yung mga nakapaligid ang problema di ba? Tao, kabisado na, nakikita naman natin kay GMA di ba? Yun ang nagiging problema natin. So anyway, thank you very much. Okay, thank you very much, Engineer Mandap. Ang tawag niyan, Engineer Mandap, sa walkthrough. Ayan, walkthrough, sabi ni Mar Villarino, meron para tayong text dito. Hindi, papasukin muna natin si Mr. Fernando Santos ng Malabon City. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang gabi po. Good evening, Fernando. Ito kung malapit itong konsepto nito doon sa sa Malampaya sa Mindanao. Kasi naroon yung malaking stock doon ng langis eh. Doon po kaya ito maaaring mangyari. Pwede po mangyari kahit saan dahil kasi puno pa yun doon eh. Dahil halos pare-pareho naman lahat eh. Ang kagandahan dito,
ang requirement ng Lablan City is malapit din sa dagat. Lahat naman dito ng lugar malapit sa din dagat. Oo. Ang pinakamaganda sa site na yun. Yeah, kasi kasama yun dun sa entertainment, yung Sa mga beach. laruan dun sa Yes. beach, saka mga kasama Tama. po lahat. So, pwede mangyari kahit saan. At Pwede saka, yung mangyaring magkaroon din dyan ng twin tower, gano'n. Ano yun? Twin Tower. Parang yung sa... Yung sa Petronas. Pwede po lahat kasi... Mapakaganda view dyan dahil kabindagat yan eh. Kasi po yung Everything is possible. yung mga investor siyempre may say sila kung ano gusto nilang gawin. Kasi Basta aprubahan natin na walang abala sa o istorbo sa atin, papayagan natin. At saka maganda pa pong environment dyan. Oo. Maganda pa klima dyan. Actually, yung mga nandun sa concept ng Lablan City, doon gagamitin Malapit sa dagat. yung wave turbine, yung nag-generate ng kuryente, yung alon, no? Tsaka yung wind, dahil malakas ang hangin. So marami na tayong libreng kuryente galing sa hangin tsaka sa tubig, hydro. agos ng Ocean ng alon, no? Yun yung ginagawa na ngayon yun sa maraming lugar dito sa ibang Parang mundo. LSC yun, di ba? Opo, yung alon ang nagpapatakbo ng LSC. Yung LSC mga parang puti yun eh. Tapos yung hangin din, tsaka solar. Tatlong libreng source ng energy. Kaya lang pagka hindi tagaraw, alang epekto, siguro. Walang energy, di rin makuha. Pagka, maulap. Hindi naman pwedeng laging maulap. Sagana naman yung Pilipinas sa araw. Saka marami pang magkakaroon ng trabaho. Yes. Kaya lang nga, pagka kailangan magkaroon tayo ng yung bullet train. Nandun po yung bullet train. Yung maulap hindi na masyadong problema ngayon kasi meron na silang bagong design na parang kahit na aninag lang nakakakuha na. Maski na basta wag lang gabi na talaga. Kasi meron do lab line sila na gagawin. Maganda nga tulad nga ng agas-agas build na ginagawa ng ating presidente. Hindi moderno din yung kasi panoramic daw yun. Kaya lang hindi ko alam saan ang entrance doon. Mag-uugnay doon sa Luzon saka sa Southern Leyte. Saan kaya ang entrance doon? Halimbawa gusto natin sa Luzon tayo eh. Paano tayo pupunta doon? Mag-adventure tayo doon. Madali na po siguro yan pag nandyan na yan. Pag nandyan yan, madali po lahat ang transportation. Kasama po lahat yun sa plano. Kaya pala dapat itong manalo pala na maging presidente natin, si Bayani Fernando. Engineer yan. Engineer yun eh. Okay. Kaya si Ramos ang kukuha. Pero malamang daw sa kampi yata siya. Kasi isa siya data sa original na member nun. Sige, pakisabi niyo po sa kanya kung kahit sinong politician na makausap niyo. Importante dyan, engineer eh. Sabi may interest yun. Kasi malayo ang vision yan, mga engineer. Sige po, salamat po. Okay, maraming salamat Mr. Fernando Santos ng Malabon,